What's up mga ka-drill bits? Ngayon, tatalakayin natin ang mundo ng pagdidrill. Sa unang tingin, tila simple lang ang pagdidrill. Ngunit meron itong mga kaalaman na maaaring makaayos o makasira ng iyong mga proyekto. At ngayon, simulan na natin to. Una sa lahat, Isa pa sa mahalagang Una sa lahat, pag-usapan natin ang drill mismo. Ang gamit ko ngayon ay ang Makita Drill. Ito ay isang maaasahan na tool na maaaring magamit natin sa kahit anong uri ng pagdidrill. Siguraduhin natin na gamitin natin ang tamang drill para sa tamang trabaho. Ang tamang pamamaraan ay mahalaga pagdating sa pagdidrill. Una, kailangan mo itong hawakan ng mabuti gamit ang iyong parehong kamay. Pangalawa, kailangan mo panatilihin ang kontrol sa pagdidrill. Pangatlo, kailangan mo pumunta sa eksaktong lugar kung saan mo gusto mag-drill. Tapos pang-apat, unti-unti mo nang press ang trigger para mag-drill. Ganito guys. Yeah! Ang iba't ibang material ay nangangailangan ng iba't ibang pamamaraan ng pagdidrill, gaya na lamang ng metal at kahoy. Sa pagdidrill sa kahoy, kailangan mo ng patuloy na pagdidrill at katamtamang puwersa para maiwasan ang pagkabiyak. Tulad na lamang ito. Sa pagdidrill naman sa mga metal na bagay, kailangan mo ng malakas at mabagal na pagdidrill para makatagos sa matitigas na bagay. Gaya na lamang ito. Isa pa sa mahalagang aspeto ng pagdidrill ay ang paggamit ng tamang drill bit para sa material na iyong ginagamit. Ngayon, ginagamit ko itong twist drill para sa kahoy at ang carbide tip drill naman na para sa metal. Siguraduhin na ang iyong drill ay matalas at maganda ang kondisyon para makatagos ito sa dapat tagusan. Ngayon, nandito tayo sa BSU at tayo dadako naman sa mechanical shop upang ipakita ko sa inyo ang drill press. At ito ang drill press. At ito ngayon ang drill press. Una sa lahat, ito ang bigs. Ito ay nagpo-provide ng stability para sa ating drill press. Ang sunod naman na bahagi ay ang table. Dito natin pinapatong ang kung ano mga kailangan natin i-drill. Ang sunod na bahagi ng drill press ay ang hand feed lever. Ang purpose nito ay para mas makontrol natin ang vertical movement ng ating drill head para mas may control tayo sa ating dinidrill. Ganito siya pag ganun. Ang sunod na bahagi ay ang table clamp. Ito ay para mas makontrol natin ang height ng ating table. Ang sunod na bahagi ng drill press ay ang drill head. Nandito ang spindle sleeve at saka ang chuck. Kung makikita nyo, wala siyang laman na drill bit. Kaya dapat ito ay kinakapitan upang siya ay makapag-drill ng ating kailangan i-drill. Tapos dito po natin siya kinokontrol. Upang makontrol natin ang vertical movement. At doon nagtatapos ang pagtalakay natin tungkol sa drill press. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-drill bits.
At doon na natin nakamit mga ka-drill bits. Sa tamang kasangkapan at pamamaraan ay hindi mo na kailangan pang matakot sa paggamit itong drill bits. Para sa susunod na ikaw ay magagawa ng iyong estante o kakagamitan sa bahay, ay magagawa mo ito ng maayos at walang palya, di ba? Ang pagpapahusay sa sining ng pagdidrill ay makakapagbukas ng isang mundo ng mga posibilidad para sa ating mga gawaing DIY. At salamat sa pagtutok ngayon sa amin mga ka-drill beats. At huwag nating kakalimutan mag-like, share, and subscribe para sa iba pang mga tips and tutorials. Hanggang sa muli mga ka-drill bits! Bang, 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 Salamat! bang!